Zach LaVine kinapos ang 51 points career high performance para matalo ang Detroit Pistons. Pagkatapos ng di magandang resulta sa opening 2 games ng panibagong season, binura ni Zach LaVine ang pagdududa ng karamihan sa kanyang scoring ability sa pamamagitan ng kanyang career high performance. Sa laban nila kontra sa Detroit Pistons ay inaasahan na mamimiss nito ang maglaro dahil sa kanyang back spasms na nakuha niya naman sa laban nila sa Toronto Raptors. Siya ay nailista noon bilang probable bago magkumpisa ang game at ayon pa kay Coach Billy Donovan, ang kanyang availability ay isang game time decision. Pero sa kabila nito ay pinilit ni Zach LaVine na maglaro at sa katunayan ay umabot pa siya ng 37 minutes. Sa first quarter pa lang ay nagpakitang gilas na si Zach LaVine. Naglaro siya sa buong 12 minutes at naka-score pa ng 19 points. Siya ang nagbigay ng command kung saan ay direkta niyang sinesenyasan si Coby White na ibigay sa kanya ang bola para makatira sa kanyang first 3-pointer from the top of the arc at pagkatapos ay sumusugod ito sa rim para sa mga layups. Naging kalmado muna si Zach LaVine sa second quarter pero sa third quarter ay nakaputos ito ng 20 points. Sa fourth quarter naman ay medyo nahirapan siya dahil todo bantay sa kanya ang rookie player na si Ausar Thompson. Pero siya ay naka-score pa rin ng 12 points sa fourth quarter. Natapos ni Zach LaVine ang game na may 19 for 32 from the field at 7 for 13 from 3-point range. Walang duda na parang unstoppable si Zach LaVine sa game nila kontra sa Detroit Pistons. Pero kung pag-uusapan ng Bulls offense sa kabuuan ay ibang usapan na ang nangyari. Ang dalawang members sa kanilang central trio ay binuhos din ang lahat sa game. Si DeMar DeRozan ay nakadagdag ng 20 points at 4 assists. Si Nikola Vucevic ay nakagawa naman ng 12 points at 4 rebounds. Pero ang ibang members ng Chicago Bulls ay parang invisible. Ang mga ibang players sa starting lineup na si Coby White at Patrick Williams ay naging scoreless. Ang mga nanggaling sa bench ay nakapagbigay ng pinagsamang 19 points. Sa kabila na nakakamanghang performance si Zach LaVine ay natapos ng Bulls ang game na may 20 for 61 o 32.8% from the field, 4 for 15 o 26.7% from 3-point range at may 16 assists. Sa parte naman ng Detroit Pistons, sila ay masasabing young team na sa ngayon ay nag-uumpisa pa lang na makisama ang bawat isa sa kanilang mga teammates. Pero sa isang banda ay di maikakaila na sila ay physically gifted sa pamamaraan ng pag-drive ng bola hanggang sa pag-shoot sa rim, kaya naman nagagawang mag-dominate ng Detroit Pistons. 5 sa mga Pistons players ang naka-score ng double digits. Nakagawa ang Pistons ng 36 points in the paint, 20 second chance points off at 15 offensive rebounds, kaya naman malinaw na sila ang nanalo dahil sa kanilang physical dominance around the rim. Halos hindi maramdaman si Williams sa laban nila kontra sa Detroit Pistons. Siya ay nakagawa lang ng 3 rebounds at wala itong naibigay na puntos para sa Chicago Bulls. At ang pinakamahalaga na hindi niya nagawa ay di nito nagawa ang kanyang mission sa depensa, kung saan ay nasasapawan siya ng mga kalabang players. Dahil dito ay nasabi ni Donovan na maaari siyang mag-insert ng ibang players sa kanilang starting lineup kung hindi magagawang mag-improve ni Williams. Si Alex Caruso ang go-to selection para sa closing rotation. Kasama sa role na yan si Torrey Craig. Si Caruso ay naka-score lang ng 2 points on 2 shots at si Craig ay 0 for 2 from 3-point range. Gayunpaman ay naging consistent sila sa defensive contributions. Si Caruso ay may 4 steals at 1 block. Si Craig ay may 1 block at 3 rebounds. Kung patuloy na mag-i-improve si Caruso at Craig, ay maaaring isa sa kanila ang pumalit kay Williams sa starting lineup. 6 times All-Star Blake Griffin plano ng mag-retire sa NBA. Ayon sa Boston Celtics President of Basketball Operations sa si Brad Stevens na maaaring ito na ang huling season ni Blake Griffin sa kanyang NBA career. Sinabi pa nga ni Stevens na interesado siyang i-resign ulit sa team si Griffin na sa ngayon ay isang free agent. Pero ang center player ay hindi pa sigurado sa kanyang NBA future. Si Blake Griffin ay nag-average sa Celtics ng 4.1 points, 48.5% shooting from the field at 34.8% from the 3-point line. Siya ay nakapaglaro ng 41 games sa last season at nag-average ng 13.9 minutes. Kung iyon na ang last season ni Blake Griffin, siya ay magpapaalam sa kanyang NBA career na masasabing successful para sa kanya. Siya ang pang 45th player na nakapasok ng NBA All-Star Game sa kanyang rookie season noong 2011, kung saan ay nanalo din siya ng Rookie of the Year.
muli pa siyang nakapasok ng 5 All-Star Games at 5 total NBA appearances bago pa siya tuluyang baguhin ng mga injuries. Sa pagtatapos ng taon ay malaking parte na ng team si Blake Griffin para sa Boston Celtics. Siya ay naging kaibigan ng lahat at walang duda na magaling siyang player, kaya naman iba ang naging impact nito sa kanyang mga teammates. Sa kabila ng kanyang mababang production, ang presensya ni Blake Griffin sa team ay nagpatibay sa kumpiyansa sa mahina nilang frontcourt. Ang desisyon ng Boston Celtics na pag-trade kay Robert Williams at Malcolm Brogdon sa Portland Trail Blazers para makuha si Jrue Holiday ay nagbigay sa kanila ng kahinaan sa 5 spot. Si Kristaps Porzingis at Al Horford ang tanging garantisadong big men sa kanilang kasalukuyang roster. Si Luke Kornet na nag-a-average ng 11.7 minutes per game sa loob ng 69 games para sa Boston Celtics sa last season ay mukhang papasok na sa kanyang prime at magkakaroon pa ng significant role sa panibagong season. Sa ngayon, para magawang makipagsabayan ng Boston Celtics sa fully reloaded na Milwaukee Bucks team at sa competitive team ng Miami Heat ng East, ang pagkuha kay Blake Griffin sa team ay maaaring makatulong ang kanyang leadership at pagiging veteran para mapalakas ang roster ng Boston Celtics at mapagtibay ang kanilang pag-asa na manalo ng championship title. Klay Thompson nagsalita na tungkol sa kanyang contract extension. Ang future ni Klay Thompson para sa team ng Golden State Warriors ay wala pang kasiguraduhan. Pero wala makakapigil sa 4-time NBA champion na manatiling committed sa team para sa 2023 to 2024 season. Ayon nga kay Thompson, ay nakafocus muna siya sa ngayon sa kanyang trabaho para sa team at wala muna itong iniisip tungkol sa extension. Kung pag-uusapan ng kanyang contract extension ay labas na dito ang kanyang age at injury history. Sa nakaraan ay na-miss nito ang back-to-back season dahil sa kanyang ACL at Achilles injury. Pero siya ay nanatiling isa sa league's premier marksman. Sa nakalipas na 2022 to 2023 season ay nakagawa si Klay Thompson ng record sa most 3-pointers na may 301 at shooting 41.2% from beyond the arc. Sa ngayon, ang Golden State Warriors ay gustong i-maximize ang kanilang championship chance sa tulong ni Stephen Curry. Maliban dyan ay taglay din nila ang young talents kagaya na Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at Moses Moody na talaga namang may kakayahang bumanat sa kanilang mga roles. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.